Makikipag-date ka kahit walang pera. Mas maganda talaga na makipag-date ka sa may pera. Kung ikaw naman ay babae, prangkahan na to. Investment nila yan. Yun na yung ginagatasan nila. Ba't naman kasi kayo magjojowa na walang pera? Okay lang para sa akin, makipag-date sa walang pera. As long as pag dinate mo yan, kilalanin mo munang maigi. Maghanap kayo, tulad na sabi ni boss, ng taong kahit walang pera. Pero may pangarap. Mas masarap magmahal ng lalaki na may pangarap at nakita mong yumaman sa sarili mong mata. Pero pagka alam mo na, yung kadate mo, walang pangarap, puno pa ng bisyo, mag-isip ka 2 beses, 3 beses. Kasi kung babae ka, hindi mo alam kung anong pakay niyan sa'yo. Kapag may pamilya ka na, pinaka-importante talaga yung pera. Aanin mo nga yung masaya kayo, nagmamahalan kayo, kung wala namang talagang pera, maghihiwalay at maghihiwalay din. Kailangan nyo, mga boss, tumingin long term. Kailangan nagtutulungan yung mag-asawa. Unahin nyo ang iyong pangarap. Aangat kayo sabay. A man with ambition will eventually become rich and prosperous. Mahal nyo ba talaga yan o ginagamit nyo lang? Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Meron ba kayong mga katanungan, mga suliranin na gusto ninyong masolusyonan? Pag-usapan natin yan. Problema sa negosyo, may solusyon, nego-solusyon. Ikaw ba ay isang nag-uumpisang negosyante o kaya naman ay matagal na sa pagninegosyo? Baguhan ka man o matagal na sa larangang ito, lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanang problema sa ating mga negosyo na kailangang masolusyonan. Kaya naman, binuo namin ang programang ito para talakayin ang ilan sa mga pinakamadalas na nagiging problema ng mga kagaya nating negosyante. At ang pag-uusapan natin ngayon mga boss ay kung ano nga ba ang mas dapat nating bigyang prioridad sa ating buhay. Kaya naman, ang susolusyonan natin ngayon ay ang tanong, pamilya o pangarap? Ano nga ba ang dapat unahin? Nako! Estudyante sa araw, call center agent sa gabi. Maliit pa ako, ganito na tinatrabaho ko. Pero, sige lang, kakayanin ko para sa pamilya ko. Mas mahal ko kasi yung pamilya ko kaysa sa trabaho doon na kaya ko naman din kita. Sabi ng Philippine Statistics Authority, isa sa bawat 10 nagtatrabahong kabataan ay estudyante. Napaka-interesting nitong topic na to, no? Kasi maraming mga tao, nagiging option nila sa buhay ay tumatawid sila sa iba't ibang bansa para mas makapag-provide sa pamilya nila. At marami rin na sinasakripisyo nila yung oras nila sa mga anak nila, sa mga mahal nila sa buhay para lang kumita ng mas malaking pera. Para sagutin ang mga katanungang iyan ay may makakasama tayong mga serial entrepreneur para makapagbahagi ng kani-kanilang mga opinyon tungkol sa usaping ito. Sila ang ating mga solusyonaryo. At ang ating unang solusyonaryo ay dating second mate seaman na ngayon ay owner ng isang business academy na tumutulong sa mga kababayang natin nasa labas ng Pilipinas na makapagsimula ng kanilang pinapangarap na negosyo. The owner and founder of Sign of Business Academy, walang iba kundi ang ating bossing, Boss Nick Jose. Welcome, boss. Boss RDR, maraming salamat. Glad to be here, boss. Very, very excited. Mga boss ko dyan. Magandang gabi sa inyong lahat. At ang ating pangalawang solusyonaryo ay may-ari ng pinaka-reputable printing business provider. Nagbebenta sila ng lahat ng klase ng machine pagdating sa negosyong printing. Tumutulong din sila sa mga tao na makapagsimula ng kanilang printing business. Kaya naman, please welcome the owner and CEO of Uniprint, ang ating bossing, Boss Gilbert Molina. Welcome, boss. Thank you boss sa pag-imbita. Magandang gabi sa inyong lahat. Dito sa Nego Solusyon, sasagutan natin kasama ng ating mga solusyonaryo ang mahalagang tanong tungkol sa negosyo. Pero bago natin sagutan ang main topic for today, sasagot muna tayo ng mga katanungang na-receive namin sa messages at comment tungkol sa problema ninyo sa negosyo. Eto na nga, magbabasa na po kami ng inyong mga komento. Tanong mo to! Sa bawat tanong na babasahin namin ay meron lang kayong tag-isang minuto para masagutan ang mga katanungan. Tapos kapag meron tayong follow-up question, bibigyan ko ulit kayo ng tag-isang minuto para masagutan ito. Eto na, magbabasa na tayo ng unang tanong mga boss ha. Tanong ni Ian Puasa Quizon. Tama na ba ang money management ko kapag dumodoble na every week ang pera ko? Siguro Boss Gilbert, ikaw muna. Pinaka-trending na business opportunity this year. Dito, sila na magtuturo sa'yo para maumpisahan mo na ang printing business mo.
Ang money management, pinaka-main component niyan is yung cash flow talaga. Kung napapansin mo sa negosyo mo na dumodoble na yung kinikita mo every week, possible boss na kumikita ka talaga sa negosyo. Pero hindi ibig sabihin na less mo na expenses, na less mo na yung mga utilities at marami pang iba, baka hindi mo nakikita doon yung mga lumalabas at pumapasok na pera, machine depreciation, yung iba sa mga transport business nila, hindi nila alam na yung sasakyan nila, dapat sinasama nila yon. Yung mga interest loan at marami pang iba, yung karamihan na nagnenegosyo, akala nila pag niless natin yung expenses, doon sa pinaka-gross natin, akala nila net income yon. Doon bumabaksak yung ibang nagnenegosyo. Kaya kung kumikita ka niyan at hindi mo alam, after 3 years, nasira na yung mga equipment mo doon sa negosyo mo, Correct. hindi mo isinama yung mga depreciation at ibang mga expenses pa. Not necessarily na dumodoble yung pera ko every week. Tama ang pagmamanage ko ng pera. Because yung asset natin, nagde-deteriorate. Nasisira, may mga kailangan na i-repair. Paano kung walang machinery, boss? Kung talagang inaral niya yung money management, lahat ng lumalabas at pumapasok na pera sa kanya, importante na detalyado. Boss Ian, nung nagsisimula ako, may mga magkakataon na akala ko kumikita ako ng malaki. Pero mayroon pala akong mga extra expenses na hindi ko namamalayan. Yung opisina ko, yung store ko, yearly pala nag-i-increase. Hindi ko namamalayan na ang expenses na nilalagay ko doon is naka-fix lang. Meaning to say, sa mga negosyante, para malaman nila yung money management nila, dapat meron silang recording at lumalabas dun sa recording nila na truly, talagang dumodoble nga yung pera nila, labas lahat ng expenses. Yes, tama boss. Kasi minsan, akala nila dumodoble, yung pala, tangay na pala pati puhunan. Yes, tama boss. Hindi niya namalayan, meron pala siyang bayad sa tauhan, may bayad sa Yes. pwesto, may bayad sa mga utilities. Kailangan may consideration sa lahat ng anggulo ng negosyo bago natin masabi na talagang totoong dumoble yung pera natin. Boss Mix. Tama, boss. Kung titignan mo lahat ng mga expenses mo, operational expense, syempre kailangan mo sumahod kung may-ari ka, owner's pay. Totoo nga ba dumodoble yung pera mo? Pero ito yan, boss Ian. Kung talagang dumodoble yung pera niya, boss, every week ito, ibig sabihin ito, boss, exponential growth to. Baka magulat kami dito, katabi ka namin. Eventually. Kasi nadodoble niya yes. Yung iba nga, boss, happy na maka-break even o makabawi sila sa unang taon. Sa umpisa talaga. Correct. Oo. Pero if you're at that stage na small scale pa rin pala, boss Yes. RDR, pero nagagawa niya na yon, ibig sabihin, may potential, boss Ian, ng iyong negosyo. Good Magaling business. kang umawak ng pera. Kung tunay na talagang pag linabas mo lahat ng expenses, net profit mo, dumodoble, ang lupit mo. Tanungin kita, Boss Gilbert, how can you actually sustain that? Yung mga pagkakataon kasi na akala natin for the first month, 3 months, kumikita tayo. Pero hindi natin alam, yung negosyo pala natin seasonal. Nagtayo tayo ng bare months. Malakas Correct. talaga yung that time. Or kaya na umpisan lang ng may hype? Yes, uso yung negosyo. After mga 6 months, humina na yung negosyo. So, yung annual mo na report sa'yo, possible malakas ka for the first 3 quarters eh. Pagdating ng last quarter mo, abono na pala. Doon papasok yung sinasabi nga namin na kapag may kinita ka, itabi mo at kumpitin mo yung pinaka-dividendo nyo sa kabuuan ng taon. Correct. Ibig sabihin, malalaman mo lang na magaling ka na sa money management Yes. kapag ka over the years, ito na yung consistently nangyayari sa'yo. Yes. Tapos hindi ka nag-aabono, talagang netong kinikita mo yung dobling sinasabi mo. Kailan mo masasabi that you are actually financially stable? Nung nag-uumpisa ko talaga, ang pinaka-rules ko pagdating sa money, nagtatanim ako na nagtatanim. Kumbaga Correct. sa salitang kanto, pagulong ko lang yung pera. Napapansin ko kasi dati, ang bagal ko mag-upgrade ng negosyo o mag-scale up ng negosyo ko. So, nakikita ko na yung negosyo ko na bawat itinatayo is lumalakas. Alam ko na sa sarili ko kung paano ko compute at alam ko yung tamang cash flow. So, para sa akin, yung aking negosyo ay okay na, dumodoble lalo o nagiging triple na yung pera ko. Yun, very good. Boss Mix? Importanteng malaman din ng mga viewers natin, bosses, magkano ba yung cost of lifestyle ninyo? Yes, tama. Baka naman kasi mamaya malakas nga yung negosyo mo, but you are living a lifestyle that you cannot sustain. Remember, the money that the business earns is of much more utility to the business than you. Pag kinuha mo yung pera agad, pinangluho mo, wala, Exactly. mamamatay yung negosyo. Exactly. So, savings compared to cost of lifestyle. Agree ako dun sa sinabi niya. Dapat talaga hiwalay ang pera ng pang-personal sa negosyo. Wag na wag mong gagalawin yung pera ng negosyo mo. Kumbaga ikaw ang magta-tailor fit ng lifestyle na gusto mo. Yes. Meron naman mayayaman pero gusto nila ini-splurge yung pera nila. Yun yung lifestyle na gusto nila kaya gusto nila mas kumita ng mas malaki. Meron naman talaga simple lang sila. So hindi natin
natin madidetermine yan up to until na hindi natin nakukuha yung desire na lifestyle natin. Yun yung magiging definition sa'yo kung financially stable ka na ba. Okay, pangalawang tanong galing kay Rosario Antofina. Nasa 50 to 100K po ang kapital ko. Ano pong magandang negosyo na simulan sa Pilipinas? So malamang OFW or seaman itong si Rosario. Boss Mix, ikaw muna unang sumagot. Okay, 50,000 medyo limited. Baka mamaya pwede kang bumili ng equipment sa current skills mo ngayon na pwedeng servicing, kunwari, Correct. aircon, tignan mo rin yung skills mo. Correct. Tapos, kung meron kang equipment na kailangan dyan para sa skill na iyan to provide a service, baka pwede na yun, boss. Ayun kasi yung pinaka-cost effective. Or, pwede rin tayong product development. Kung mag-i-import kayo sa ibang bansa, magpapaprototype ka ng product, sabihin natin nakakausap ka sa China ng supplier, papagawa ka, boss, ng sample. 5,000, 7,000 may product sample ka na dito eh. Gawa mo ng marketing materials. Pag may kumagat dyan, may business ka na nabago. It's either service business ka Correct. that is around what you can do, your skills, or a product business para makapagbigay ka ng something sarili mong twist, matweak mo yung product, may business na siya, boss. Right. Ako masasuggest ko dyan, bago ka magnegosyo, kasi yung 50,000 to 100,000 to start ng business, lalo na kung ipupwesto mo sa mga commercial area, no, masyado siyang maliit. Nasa pan-down pa lang at renovation yan, medyo negative na. Kaya I suggest na aralin mo muna yung negosyo na gusto mo, hindi yung gagayahin mo lang. Hindi dahil uso lang. Nauso yung milk tea, gagayahin mo na. Nauso yung sangyup, gagayahin mo na. Aralin mo yung gustong-gusto mong negosyo. Pag uwi mo ng Pilipinas, ikaw ang magtutuloy kasi mas masarap magnegosyo ng nag-e-enjoy ka, hindi ka napapagod na sa negosyo. Sa 50,000 ba, halimbawa, printing business, makakapag-umpisa na ba? Yes, yun? boss. May 30,000, 20,000. Ano magagawa ng mga machine na tigbe 20,000, 30,000? Yes, we have yung paggawa ng PVC ID, yung sa mga school. Ang investment doon nasa 15,000, may kasama ng printer. Ang magagawa noon nasa 500 IDs. E ang singilan na lang natin sa 50 pesos, that's 25,000 na ROI. So imagine, madali mong magagawa, pero paano nga ba? Kaya ako, lagi ko sinasuggest na may mga maliit na puhunan na makakapagsimula ng negosyo, pero importante na aralin nyo muna. Umattend kayo sa aming mga free seminar, yung mga training namin na lalabas ka ng store na ikaw mismo gagawa. Lahat yon. Pero wag na wag mong bibilin yung mga equipment na kakasya doon sa budget mo. Kasi sa isang negosyo, kailangan meron kang pampaikot na pera. Pambili ng supplies, pambayad mo sa tao, sa operation mo. Correct. Kung mayroon kang budget na 100,000, you can invest lang kahit na mga 50,000 lang. The rest, pang revolving fund mo na yun. Correct. Ang galing ng mga solusyonaryo natin, mga boss, ha? Ito, pangatlong tanong, galing kay Yesner Magpantay. Ano pong masasabi ninyo sa sinabi ni Mimiya or Mimiyu na wag daw pong makipag-date sa mga walang pera? Boss Mix, ikaw ang unang sumagot. Let's be real, no? Iba ang lalaki, ibang babae. Correct. Sa aming mga lalaki kasi, especially sa mga negosyante, we're not after the money anymore. Ang negosyante usually, pag titingin kami sa babae, women who can take care of the family, mostly yan ang tinitignan. I don't care how much you're earning. Ang tanong dito, pag ako ba'y galing sa gera sa labas ng bahay, competitor versus competitor, problema sa opisina, problema sa tao, pag uwi ko ba, andyan ka, nakangiti ka, at yayakapin mo ko at ang aking mga anak ay naalagaan. Makikipag-date ka kahit walang pera. Yes, boss. Pero ito ngayon, kung ikaw naman ay babae, prangkahan na to. Isa yan sa mga factor na tinitignan nila. So, ibig sabihin, kung babae ka, hahanap ka ng lalaki, yung may pera. Yes, boss. I believe that it is my role and responsibility to take care of my wife and my kids. Oo. Sa babae naman, kung traditional din siya, she would expect that I will take care of the children and you would provide for me. So kung ganun ang outlook nila sa buhay, mas maganda talaga na makipag-date ka sa may pera. Kasi kung ang i-date mo walang pera, pwede rin, boss. Kung ang tao na yan, kahit walang pera, pero may pangarap. Mas masarap magmahal ng lalaki na may pangarap at nakita mong yumaman siya sa harapan mo, sa sarili mong mata. Ikaw ba nung nakuha ka ng misis mo, may pera ka? Wala. Why are you suggesting sa mga babae as much as possible na may pera yung hanapin nila wherein ikaw, wala kang pera? Time lang naman, boss, ang lumipas. Correct. A man with ambition will eventually become rich and prosperous. Boss Gilbert. Kung ikaw nagsisimula pa lang at magne-negosyo ka pa lang or nagtatrabaho, bago ka magdagdag ng pakakainin, sa sarili mo pa lang hindi mo na kayang pakainin eh. Maghahanap ka pa ng idadagdag mo. Umiwas ka na. Doon sa mga babae na gusto ka lang i-date dahil may pera ka. Ako kasi yung asawa ko, nakilala ko at pinili ko kasi siya dahil alam ko, eto pambahay. Parehas kayong wala nun. Wala kaming parehas. At alam ko sa sarili ko na eto yung babae na makakasama ko at makakatuwang ko para umangat ako. Kasi lahat ng pangarap ko, gusto niyang matupad ko na nandyan siya. Ito naman ang katotohanan, boss. Kapag may pamilya ka na, pinaka-importante talaga yung pera eh. Correct. Aanhin mo nga yung masaya kayo, nagmamahalan kayo, kung wala namang talagang pera, maghihiwalay at maghihiwalay din. Kaya importante sa isang relasyon, sa isang
isang pamilya, lahat. Pera pa rin eh. I suggest magsumikap kayo. Galingan nyo sa buhay kung lalaki kayo. Kung babae naman kayo, maghanap naman kayo, tulad na sabi ni Boss Mix, ng taong kahit walang pera, pero may ambisyon, sigurado, aangat kayo sabay. Tandaan nyo, relationship is both ways yan eh. Kailangan nagtutulungan yung mag-asawa. Kaya nga tinawag kayong mag-asawa eh. Magkasama ninyong dadalhin ang buhay ninyo na eventually magkakaroon kayo ng mga anak. Anong take ko dito, okay lang para sa akin. Makipag-date sa walang pera. Kasi date pa lang naman yun eh. It's getting to know with each other. Pero pagka alam mo na, yung ka-date mo, wala talagang kapag-asa sa buhay. Walang pangarap, puno pa ng bisyo. Mag-isip ka, 2 beses, 3 beses. Kasi kung babae ka, hindi mo alam kung anong pakay niyan sa'yo. So sa mga kalalakihan naman, huwag kayong makikipag-date sa babae na ang habol nyo lang pera, ang lalaki ng katawan ninyo. Tapos yung babae ang aasahan ninyong bubuhay sa inyo, ang kakapal ng mga mukha ninyo. So, ibig sabihin, okay lang. Date pa lang naman, hindi pa naman to relasyon, hindi pa naman to kasal eh. As long as pag dinate mo yan, kilalanin mo munang maigi. Kasi marami nalilito eh, date pa lang, kawawa naman yung iba. Kagaya ko kasi, kaya may hugot din ako dyan, walang-wala talaga akong pera nun. Swerte din ako sa misis ko kasi hindi niya ako tinignan na ganun ako. Minahal niya ako dahil tinanggap niya kung sino ko eh. Nagmahalan kami hindi dahil sa pera. Character-based ang pagre-relasyon. Kailangan alamin mo muna ang karakteristik ng taong gusto mong i-date. Ayun, I hope na may natutunan kayo dyan sa kahuli-hulihan tanong ni Mr. o Miss Magpantay na yan. Salamat po sa mga nag-send ng kanilang mga messages sa ating comment section at inbox. Sa mga gusto pang matuto at humusay sa pagninegosyo, i-comment nyo na ang tanong ninyo sa video na ito. Abangan ninyo dahil sa next episode, baka tanong nyo na ang susunod na masagutan natin. At ngayon, balikan na nga natin ang isang napakahalagang usapin na maaaring makatulong sa pagdidesisyon natin sa buhay. Ang tanong, pamilya o pangarap, ano nga ba ang dapat unahin? Ayan, so kasama natin ngayon ang ating mga solusyonaryo. Of course, Boss Mix, dahil ikaw ay dating seaman, sa'yo ko na unang itanong. Kung ang sitwasyon mo ay gusto mong alisan, kung nga rin ang abroad, number 1 value, freedom, even above family. Meron akong kino-coach dati kasi, every time bababa siya, magtatanong, paano bang gagawin ko? Paano ako makakaalis dito? So yun, magnegosyo ka. Kaso ang nagiging reason ay hindi kailangan kong ayusin yung ganito eh. Pag babae, hinahanap ako ng mga anak ko eh. Kailangan nyo, mga boss, tumingin long term. Kung parati pag uwi mo dito, pamilya, tapos wala kang nasisimulang kahit ano, habang buhay mong hindi makakasama yung pamilya mong yan. Importante dito, magsasacrifice talaga sila. Kung yung sitwasyon mo ngayon, hirap na hirap ka, tapos balance ka, pumili ka. Balance in the short term or balance in the long term. Kasi kung ako nasa sitwasyon nila, ano yung balance sa 50 years ka abroad? Mas balance sa akin, yung 5 years ka magpakahirap, walang bakasyon. Ako nun, hindi ako nagbabakasyon. Pero ano ang resulta? Kasama ko pamilya ko. Long-term balance or short-term balance? Kung gusto mo ng kalayaan, freedom has a price. Ang sinasabi mo ba hindi ka muna magpapadala sa mga kamag-anak mo? Ayan ang magandang tanong, boss. Hindi ko naman sinasabi na talagang Totally wala. Totally wala. Kasi alam niyo naman, boss, cultural, sabi mo nga eh. Exactly. Yes. Na pag lumabas ang anak sa bahay at nagsimula na magtrabaho, ang ini-expect ng magulang, investment nila yan. Magbigay ka sa akin ng pera. Pero what happens is, napapasa yung ganung sumpa. Exactly. Kasi uubligahin yung anak, hindi ngayon makapagsimula, Boss Gilbert. Tapos ang ending, inuobliga yung anak, ang tagal na nagtrabaho, walang nakuhang pangarap, hindi umasenso ang buhay, sila ganun din. Yung susunod na generation, mahirap pa rin. Correct. So isang linya na sila ngayon ang mahihirap. Boss Gilbert, ano masasabi mo doon? Pangarap o pamilya? Kailangan mo muna tuparin yung pangarap. Pero bago mo gawin yan, kailangan nyo parehas magsakripisyo. Ayoko na yung generation ko na ipapasa ko sa anak ko na mahirap pa rin. Yung buong angkan nyo ba mahirap? Mahirap. Lahat kami nagbubukid. Lahat kami nagko-construction. Ayokong iparana sa anak ko na maghahalo rin siya ng semento. Kaya kailangan ko mag-sacrifice na ayoko na mag-aral. Hindi ko sinasabing tama yun. Pero dalawa kaming kailangan mag-sacrifice. Ang best analogy ko dyan yung parang saranggola. Ako yung saranggola. Yung sinulid ng saranggola, yun yung pamilya ko. Hindi ako pwedeng lumayo sa kanila kasi sila yung inspirasyon ko kaya ako nagsisimikap. Hindi pwedeng kaya ako lilipad para sa sarili ko lang. Exactly. Nangarap tayo para sa pamilya eh. Mas mag-sacrifice kayo sa umpisa. Yun nangyari sa akin, boss. 6 to 10 years, yung panganay ko, hindi ko halos napupuntahan. Sacrifice in a way na kailangan kong tutukan lahat yung negosyo. Kami mag-asawa, lahat ng pamilya ko po, natulungan ko na. Maiaayos mo parehas. Makukuha mo ang pangarap mo, matutupad mo rin yung pangarap mo sa pamilya mo Yes. kapag ka minanage mo ang buhay mo. Yes, kasi sabi nga nila para saan ka bumabangon. Mahirap kasing unawain yung ganyang klase ng
isang mindsetting, kung nagugutom kayo. Okay lang magbigay sa pamilya, pero ang ibibigay mo yung needs. Huwag yung mga magbibigay ka sa mga luho na kailangan. Hindi ba dapat ini-enjoy ng pamilya yung kinikita? Kasi para sa ka nagtatrabaho, para mabuhay ng masaya, para mabuhay ng maginhawa. Why is that kailangan mong magtiis? Kailangan mo ng sacrifices, may kinikita naman. Kung gusto mo at pababayaan mo yung pangarap mo, mananatiling hundreds ang ine-enjoy nyong pera. Pero kung gusto mo ng thousands at million, tuparin mo yun at bibit-bitin mo sila. Hayaan mo gumawa ako ng maraming pera. Bibigyan ko rin kayo ng makina para gumawa ng pera. Importante na mag-sacrifice. Yes, boss. Kailangan. Dalawa yan eh. Yung pera na pinapadala at yung oras. Ang hirap kasi ipaintindi nun sa taong nagugutom. Lagi kong sinasabi sa kanila, kailangan nyo magsakripisyo talaga parehas. Ang hirap kasing lunukin ng mga sasabihin nila sa atin. Na ikaw, yumabang ka na, irresponsable ka, hindi ka na marunong makisama atin. Na inuobliga sila na sila na yun dapat bumuhay sa buong pamilya. Lahat ng Pilipino, kaya lang naman sila nag-a-abroad para makaipon sila ng pera. Correct. At pagpunta dito, magne-negosyo, boss. Yun yung paggawa ng pera. Para sila, tutulungan mo sila, bibigyan mo sila ng pamingwit para makakuha sila ng kanya-kanya nilang isda. Kaysa padala ka ng padala ng pambili ng isda para kainin lang nila, tutulungan mo din sila at magsasakripisyo talaga sila, boss. Kahit ano man ang sasabihin sa'yo, kahit ano man ang magiging impresyon sa'yo, wala kang magiging pakialam. Tanggapin mo. Kasi para din naman sa kanila Sa yun sa kanila. dulo. Paano mo ipapaintindi yun, Boss Mix? Yung mga nagsasabi kasi, boss, na dapat yan ini-enjoy, dapat yan ginagamit. Kung magpapadala ka kasi dyan sa opinion ng iba, o sige, bigay mo. At the expense of who? Sino magsasuffer dyan bandang huli? May talo pa din. Hindi pa rin ideal. Kasi sino yung talo? Yung nagpadala. Meron namang sitwasyon na panalo lahat Ang panalo lahat dito is kung kaya nyo magtiis. Huwag kayo sanang yumabang. Kumita lang ng pera yung OFW ng onti. Feeling mo na ngayon karapatan mo ng bagong iPhone. Nagpapakamatay yung tao dun sa ibang bansa. Kailangan nga makalaya Pag-usapan sana nila, Boss RBR. Because you only live once. Yes. Minsan na yun yung kanilang Kasabihan. justification Ba't hindi mo enjoy? You only live once. Mas lalo nga kaya dapat yung buhay mo, tignan mo in its entirety. Kasi you only live once. Yes. Importante, dapat nga kaysa YOLO, gamitin nila sacrifice now, enjoy later, di ba? Correct. Kasi yun yung tunay na enjoyment. Yung kompleto yung pamilya Yes. ninyo. Mahal mo ba talaga yan? Mahal nyo ba talaga yan o ginagamit nyo lang? Di ba, boss? Tama. Hindi nila alam yung sakripisyo. Alam nyo, lahat ng sinasabi nyo tama Kailangan masaktan nung mga taong nagpapadala. Kasi kayo yung umi-spoiled sa mga kamag-anak nyo ditong napaka mga irresponsable. Pinapakain ninyo ng katamaran. Pinapakain ninyo ng pagiging walang disiplina sa buhay. So kaya kapagod. Huwag kang magdrama. Huwag kang mag-iiyak kasi ikaw ang nagplano niyan Gusto mo lagi nagpapadala ka para masabing ang bait ni kuya, ang bait ni ate, ang bait ni tatay, ang bait ni nanay. Tapos ngayon magre-reklamo ka at ang sinasabi mo kinakawawa ka ng mga kamag-anak mo. In the first place, sinanay mo ng tamad sila Tama. Tama, boss. Ito, mai-add ko lang Kung ikaw ay nasa isang lugar na maraming prutas, ikaw ba lalabas dyan sa lugar na yan? Hindi na andyan na Bakit ka pa magsasakripisyo? Bakit ka pa gagalaw? Ang sad reality is, dahil andyan na yung prutas, okay lang sa kanilang umupo at tumanga. Hindi ko naman pala kailangan lumabas. Hindi ko naman pala kailangan magtrabaho. Paano? Nagpapadala doon sa mga lambing. Kuya, ate, naku, padalan mo naman ako dito. May bago kasing labas na cellphone. Kailangan ko kasi pang ano ko sa eskwelahan. Ang nakakalimutan kasi natin, na lahat tayo, binigyan tayo ng 24 hours a day. We are all born equally. Dapat, maging balanse din ang buhay ninyo. Hindi lahat puro sa kamag-anak ninyo. Huwag mong sasanayin na ganon. Sanayin mo sila na eksakto lang. Para yung sosobra na gusto nila, pagtrabahuhan nila. Yun yung pinaka-importante na mas makaipon ka para mas makauwi ka Mapagsasama mo yung pamilya mo at saka yung pangarap mo sa maliit na panahon kasi nga nagsakripisyo kayo ng panandalian. Kaysa yung pinahaba mo ng pinahaba, pinaubos mo yung pera hanggang sa tumatanda na tayo lahat at wala silang nararating. Ako, suggestion ko yung mga kamag-anak nyo rito sa Pilipinas na may kapabilidad magtrabaho, huwag nyong padalhan. Unless yung walang kapabilidad. Nanay mo, tatay mo, senior na, hindi na talaga makagalaw. Yun, tulungan natin. Huwag nating sanayin na yung nagpapakahirap ng kamag-anak abroad. Yes. Unti-unti natin silang sinasaktan. Huwag kang papayag na hanggang ngayon, umaasa ka pa rin sa pundyan ng kapatid mo o pundyan ng nanay mo, pundyan ng tatay mo, ang kapal ng mukha mo. May kapabilidad ka na magtrabaho, ba't di mo kunin yung pangarap mo? Lalo na't may anak ka na rin. May kapasidad ka nga magnegosyo Ano masasabi mo doon, Boss Mix? Ang mga anak natin, naglalakad, natutumba. Ikaw ba, kung parents ka, papayag ka ba, i-wheelchair ko na lang para hindi na matumba? Malamang hindi. Siyempre, gusto mo matuto yan. O yun ang ginagawa nyo sa mga kamag-anak nyo. Kaya naman tumayo. Ikaw ang may pakana. Kung ba't nalumpo yung bata, hindi na yung nakatayo. Essentially, what you've done is you have weakened your family because of your incompetence sa pera. Dahil hindi mo tinuruan ngayon tumayo sa sariling paa, hindi aasenso yan at sinong may pakana. Sad to say, ikaw may pakana. Actually, hindi lang
naman applicable yan sa mga OFW. Kahit nandito sa Pilipinas, nakakuha ng magandang trabaho yung kamag-anak, yun na yung ginagatasan nila. Minsan naman, nagsumikap sa buhay yung kamag-anak dito, nagkaroon ng negosyo, ginagawa nilang palabigasan. Yung mga kamag-anak nilang umasenso, umangat sa buhay. Kaya ang hirap umasenso sa Pilipinas, Boss Gilbert. I suggest mag-usap kayong buong pamilya. Dapat lahat kayo nagsasakripisyo, lahat kayo nagpapakahirap para tuparin nyo sabay-sabay yung pangarap ninyo. Nangangarap tayo para sa pamilya at para sa pamilya yung pangarap natin. So, ang ibig sabihin, ang sagot sa tanong natin ngayon, kung pwede mong pagsabayin, makuha mo pangarap mo at maisaayos mo ang pamilya mo. Boss Gilbert, bago tayo matapos, final message. Try nyo magtulungan, unahin nyo yung pangarap muna ng tao na pwedeng tumulong sa inyo para iahon kayo sa kahirapan at sama-sama nyo namnamin yung pinaghirapan ninyo. Yun, Boss Mix? Unahin nyo ang inyong pangarap, unahin nyo ang inyong kalayaan. Because when you cross that out from your list, pamilya rin naman ang magbe-benefit. Pag na-achieve mo yung pangarap mo at matiis mo lang ng onti yung mga tao na lumalapit sa iyo, mas marami kang matutulungan. Baka hindi lang yung pamilya mo, baka pamilya pa ng iba dahil inuna mo ang pangarap. Yun, maraming salamat sa inyo mga boss. Kung meron kayong napulot kay Boss Mix at Boss Gilbert, please do follow sa kanilang mga social media accounts. Ano ang social media account ni Boss Gilbert? Like and follow yung aming social media platform. We have Facebook, TikTok, Instagram at YouTube, Uniprint PH. And yung aking personal page, Gilbert Molina. So how about you, Boss Mix? Like, follow sa Sign of Business Academy. If you want to learn kung paano kayo magkakaroon ng sarili mong kumpanya, a small startup, expertise ko yan. You can join our seasons and let me teach you how you can transform to an entrepreneur within 4 months. Ayun, so ilalagay ko ngayon ang kanilang mga pages sa ating description para kayo po ay directly na makapag-message sa kanila. Siyempre, bago tayo matapos, alam ko meron kayong mga business na gustong i-promote, Boss Gilbert. Ini-invite ko kayo, pwede kayong attend sa aming mga free webinar. Kung gusto nyo magnegosyo ng printing, tuturuan namin kayo, libre ito. At kung meron kayong time na matutunan kung paano actual na gumagawa ng mga t-shirt at mga mugs, bumisita kayo sa iba't ibang branches namin. Pwede nyo makita sa amin www.uniprint.ph. Hanapin nyo lang yung free workshop namin. Dito matututo kayo magnegosyo bago kayo maglabas ng puhunan. Kung gusto nyo magnegosyo ng pagbebenta ng mga printing equipment, supplies, mga computer at gusto nyo mag-print sa area ninyo, pwede kayo mag-franchise ng Uniprint dyan sa lugar ninyo. Alright, so how about you, Boss Mix? Mga boss, kung gusto nyo matuto, you can also join our free webinars. Check our website, www.mixose.com/signofbusinessacademy. Kung gusto nyo makita yung schedules ng ating mga free webinars, and let me teach you for free din through my email coaching and yung mga contents natin na lumalabas sa aming Facebook page. Okay, so maraming salamat, Boss Mix and Boss Gilbert, sa pagsagot sa tanong natin ngayon. Marami pa tayong problema ang susolusyonan. Kaya i-share nyo na ang video na ito para mas marami pa tayong matulungan. Again, mga boss, pinapaalala ko po sa inyo na tayo na mga nagsusumikap, nagtatrabaho, napapagod tayo, nahihirapan tayo, umiiyak tayo, nagsasakripisyo tayo, napakarami nating ginagawa para sa pamilya natin. Kaya lagi ho ninyong uunahin muna ang sarili ninyo bago ang ibang tao. Nang sa ganon, kapag umangat tayo sa buhay, umasenso tayo, makatulong tayo sa kanila. Tandaan po ninyo, kapag may problema sa negosyo, may solusyon, nego solusyon. Susunod. Kawaday, simple post mo lang sa social media, you can be a CEO. Napakadali na ng marketing yan, kaya yung mga business talagang uunlad. Marketing, gaano nga ba kahalaga sa negosyo? You have to study your market. It's how you're going to position your product before you can launch any product. A very good product is actually a product that solves a certain problem. Correct. Pag minamarket mo yung isang product, kailangan pakilala mo sila sa mas maraming tao. That's one of the best marketing strategy na po pwede mong gawin. Marami kasi nagkakamali na ang akala nila sales and marketing is one. Yeah. Minsan kasi merong pare-parehong produkto. Hindi nyo maiiwasan yan. Marami talagang competitor ngayon eh. Marketing ang magbibigay sa inyo ng malaking advantage doon sa mga competitor nyo. It's more on about personal branding. Yan yung bubuhay sa atin sa negosyo. Solusyon ang